Hey yo, good day. Welcome to another video. This is Man Cannot Ride. Ako po si Sky Ripper and this is Octavia, my 2019 CF Moto 400NK. This is also known as version 2. Okay, so matagal-tagal natin siyang hindi nailabas. Ano ba? 4 na araw. Tagal na nun, parang 5 dekada na yun. So, 4 na araw natin siyang hindi nailabas. I-check ko muna ngayon yung tire pressure. Ang huli kong nilagay dito is 36, sa unahan ay 33 kasi may in-eksperimento ako. So ngayon, maglalagay tayo ng ibabalik ko sa medyo malamig, no? Okay, ibabalik ko sa 34. Now, ito lang yung gusto kong i-share sa inyo. Meron akong sinalihang bagong grupo at maraming salamat dahil in-accept nila ako. Tapos, meron dong humingi sa akin ng advice tungkol sa tire pressure. So, sinabi ko sa kanya, the easiest answer I can give you is 34 PSI, 34 PSI, front and rear. Yun yung good starting point. And sinubukan niya, tapos nag-feedback siya sa akin, sabi niya nagustuhan daw niya. Alam mo, yun ang masarap dun eh. Yun ang masarap sa mga groups na yung nagtutulungan, tapos nagbibigay ng feedback, at maraming natututunan sa isa't isa. Naalala ko, meron ding humingi sa akin ng advice sa chat naman. Hindi pala sa chat, I think sa TikTok message. Message, tama. Humingi siya sa akin ng advice at sabi niya sa akin, ang ginagamit daw niya ngayong tire pressure sa kanyang motor ay 20 sa front, 18 sa likod. Sabi ko, sobrang baba niyan. Humihingi siya ng advice, humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng info. So nagbigay ako ng info. Sabi ko, you can start with yung baseline, okay? 34, and from there, lalaruin natin kung kailangan nating mag-adjust pababa o mag-adjust pataas, depende dun sa magiging result ng test ride mo. Wala. Sabi niya sa akin is, masyadong mataas yan. Hindi ganyan yung sinasabi ng mga kakilala naming mga veterano na. Tsaka hindi ganyan yung pinag-uusapan namin sa grupo namin. Tsaka bakit ganyan? Ba't dudulas ka niyan? Hindi pwede yan. Ikaw lang ang gumagawa niyan. So, sa isip-isip ko, ikaw yung nag-PMs, ikaw yung nag-chat sa akin sa TikTok. Ikaw yung humihingi ng advice. Ikaw yung humihingi ng info. Nagbigay ako sa'yo ng sagot. Tapos, ikaw pagalit. Ayaw mo. Eh di kung ayaw mo, edi wag. Diba? Kung ayaw mong sundin yung sinabi ko, ay okay lang yan. Nagbibigay lang naman ako ng suggestion or suggestion. Tinanong mo ako, sinagot kita. Kung ayaw mong maniwala, kung ayaw mong gamitin, it's fine. Pero yung babatikusin mo ako dahil meron kang sariling alam, eh ba't ka pa nagtanong? Eh syempre, meron din akong sarili kong alam. At yung sarili kong alam is based on research, based on testing, actual research. Nakausap ko is mga motorcycle instructors, mga nagse-set up talaga ng motor para sa pangkabuhayan nila, as in it's their job to set up a motorcycle. So, kanino ngayon ako maniniwala? Dun sa mga nakausap kong mga experts, proven experts, o sa kanya na nakausap daw niya ay mga veterano ko na matagal na daw ginagawa ang mga ganito. I mean, if they have the research, if they have the information, if they can back it up, then I will believe them, right? I mean, wala namang masama din, di ba? Learning from each other. Eh wala eh. Binatikos lang niya ako ng binatikos, tapos hindi niya sinunod yung gusto ko. Tapos sabi niya, mali daw ako. Eh okay, fine. Di kumpara sa'yo kung mali ako, eh di okay. Eh yun ang paniniwala mo. Eh basta ako, from my research with experts, and from my understanding of the knowledge, and from my own experience, and from my own understanding of my experiences, eh ito yung sagot ko sa kanya, yun yung nararapat o yun yung mas tama para sa akin. Yung 20 PSI sa unahan tapos 18 PSI sa likod, that's
there's a point na merong punto or there's a point na merong benefit na using very low or using low tire pressures. There's a point na tama yun. But it usually means either you are racing or you are track riding or you are in a competitive environment. Ang tanong niya sa akin is para daw sa para sa Marilaki. I'm just gonna say it, para sa Marilaki. So sabi ko, well, nakakaakyat din naman ako Marilaki and I've also tried using lower tire pressures and it's just shit. It's kaput. Hindi ko talaga ma-appreciate yung ride based on yung experience ko sa low tire pressures. And it's not safe kasi muntik-muntikan ako mag-low side, muntik-muntikan ako mag-high side, hindi maganda yung grip, hindi maximized yung stability, masyadong wobbly yung corner exit, yung corner entry rin masyadong jarring. And I mean, based on my experience, again, based on my research and experience, hindi magandang gumamit ng very low tire pressures as a big bike on public roads. Well, hindi ko alam. Baka mamaya, yung kurbada pala sa Marilaki, inaatake niya ng 120 or 140. Yun. Pwedeng ibang usapan yun kasi gusto kong malaman ano yung tire pressures, ano yung hot tire pressures while cornering. So gusto kong makita yung motor niya. Gusto kong makita yung wear pattern sa gulong. Gusto kong makita yung suspension travel. Kasi baka nga mamaya, masyadong mababa yung tire pressures na ginagamit niya, yun naman pala, yung kurbada niya, yung corner entry niya is 140, 160. Di pa pwedeng there could be a certain truth dahil titingnan mo yung tire wear, titingnan mo yung tire profile, titingnan mo yung tire construction, titingnan mo yung suspension travel, titingnan mo yung tire wear pattern dito, kung okay ba yung compression, okay yung rebound. You'll have to look at the bike. Then, after looking at the bike, then you can justify, okay. So, in the case of riding 160 kilometers per hour sa Big C, okay pala yung 18 PSI sa likuran. Kasi ang hot tire pressure niya is umakyat na pala ng 26 PSI or something like that. In-explain ko yun sa kanya, sabi niya, bakit ganyan? May mga cold and hot pa. Di ba tire pressure hangin lang naman yan, bomba lang naman yan ng gulong Tapos hindi na siya nag-reply dun sa sabi ko sa kanya, well, I suggest you check out yung mga links na to. Sinend ko sa kanya yung mga links, tapos sabi ko yan, ikaw na mismo ang manood dyan para maintindihan mo. Hindi na siya nag-reply. Hindi ko alam kung pinanood niya, hindi ko alam kung anong nangyari. So what I'm trying to say here is, yung unang example kanina, yung kagrupo ko, nagbigay ako ng suggestion, sinubukan niya, natuwa siya. So sabi ko ngayon sa kanya, pwede mo nang laro-laruin yan kasi may baseline ka na. Yun yung okay kasi we learn from each other. Yung isang nagtanong na nga, ang haba-haba pa ng kanyang mga sinabi. Yung pala naman, hindi rin maniniwala. Tas lalabas, ako pa yung mali. Pwede ako na yung mali. Magkita na lang kami magkita anyway, right? I'll see you on another video. This is Mankin Albert.